Ang kapayapaan ng Panginoong Hesukristo ay sumainyong lahat. Magandang araw sa inyong lahat, saan mang sulok ng mundo kayo naroroon sa sandaling ito. Sa araw na ito, ang babasahing mabuting balita ay mula sa Ebanghelyo ni Apostol Lucas, ika-24 na kabanata. Maagang maaga ng linggo ng umaga, ang mga babae ay pumunta sa libingan. Dala-dala ang mga pabangong inihanda nila. Natagpuan nila na ang batong nakatakip sa pasukan ng libingan ay tanggal na, kaya pumasok sila. Ngunit hindi nila natagpuan ang katawan ng Panginoong Hesus. Tumayo sila roon na naguguluhan tungkol dito. Nang biglang may dalawang lalaking nakasuot ng nagniningning na maliwanag na damit na nakatayo sa tabi nila. Puno ng takot, yumukod sila sa lupa habang sinabi sa kanila ng mga tao, "Bakit ninyo hinahanap sa mga patay ang isang nabubuhay? Siya ay wala rito. Siya ay muling nabuhay. Alalahanin ninyo ang sinabi niya sa inyo nung siya ay nasa Galilea. Ang anak ng tao ay kailangang ibigay sa mga makasalanang tao, ipako sa krus, at ipagkaraan ng 3 araw ay muling mabubuhay." Nang magkagayoy, naalaala ng mga babae ang kanyang mga salita. Nagbalik mula sa libingan at sinabi ang lahat ng mga bagay na ito sa 11 alagad at sa lahat ng iba pa. Ang mga babae ay sina Maria Magdalena, Joanna, at Maria na ina ni Santiago. Sila at ang ibang mga babaeng kasama nila ay nagsabi ng mga bagay na ito sa mga apostol. Ngunit naisip ng mga apostol na ang sinabi ng mga babae ay walang kabuluhan at hindi sila naniwala sa kanila. Ngunit tumindig si Pedro at tumakbo sa libingan. Yumuko siya at nakita ang mga tela ng libingan, ngunit wala nang iba pa. Pagkatapos ay bumalik siya sa bahay na gulat sa nangyari. Noong araw ding iyon, 2 sa mga tagasunod ni Jesus ang papunta sa isang nayon na pinangalan ng Emmaus, mga 7 milya mula sa Jerusalem, at nag-uusap sila tungkol sa lahat ng mga bagay na nangyari. Habang sila ay nag-uusap at nagdidiskusyon, si Jesus mismo ay lumapit at lumakad kasama nila. Nakita nila siya, ngunit sa paanuman ay hindi siya nakilala. Sinabi sa kanila ni Jesus, "Ano ba ang pinag-uusapan ninyo sa isa't isa habang naglalakad kayo?" Nakatayo sila, may malungkot na mukha. Isa sa kanila na nagngangalang Cleopas ay nagtanong sa kanya, "Ikaw ba ang tanging bisita sa Jerusalem na hindi nakakalam ng mga bagay na nangyayari doon nitong mga huling araw?" "Anong mga bagay?" tanong niya. "Ang mga bagay na nangyari kay Jesus ng Nazaret," sagot nila. Ang taong ito ay isang propeta at kinonsidera ng Diyos at ng lahat ng tao na makapangyarihan sa lahat ng kanyang sinabi at ginawa. Ibinigay siya ng aming mga punong saserdote at mga pinuno upang hatulan ng kamatayan, at siya ay ipinako sa krus. At inaasahan pa namin na siya ang magpapalaya sa Israel. Bukod sa lahat ng iyon, ito na ngayon ang 3 araw mula nang mangyari ito. Ginulat kami ng ilan sa mga babae ng aming grupo
pumunta sila sa libingan ng madaling araw, ngunit hindi nila nakita ang kanyang bangkay. Bumalik sila na nagsasabing nakakita sila ng isang pangitain ng mga anghel na nagsabi sa kanila na siya ay buhay. Ang ilan sa aming grupo ay pumunta sa libingan at natagpuan ito ng eksakto tulad ng sinabi ng mga babae, ngunit hindi nila siya nakita. At sinabi sa kanila ni Jesus, "Napakahangal ninyo, napakabagal ninyong maniwala sa lahat ng sinabi ng mga propeta. Hindi ba kailangan na magdusa ang Mesiyas ng mga bagay na ito at pagkatapos ay makapasok sa kanyang kaluwalhatian?" At ipinaliwanag ni Jesus sa kanila ang sinabi tungkol sa kanyang sarili sa buong kasulatan, simula sa mga aklat ni Moises at sa mga sinulat ng lahat ng mga propeta. Habang malapit na sila sa nayon na kanilang pupuntahan, si Jesus ay kumilos, na parang siya ay lalakad ng mas malayo. Ngunit pinigilan nila siya na nagsasabi, "Sumama ka sa amin, malapit nang matapos ang araw at dumidilim na." Kaya't pumasok siya upang manatili sa kanila. Siya ay naupo upang kumain kasama nila. Kinuha ang tinapay at binasbasan. Pagkatapos ay pinagputol-putol niya ang tinapay at ibinigay sa kanila. Pagkatapos ay nabuksan ang kanilang mga mata at nakilala nila siya, ngunit nawala siya sa kanilang paningin. Sinabi nila sa isa't isa, "Hindi ba't parang apoy na nagniningas sa atin nang kausapin niya tayo sa daan at ipinaliwanag sa atin ang mga kasulatan?" Tumindig sila kaagad at bumalik sa Jerusalem, kung saan natagpuan nila ang 11 alagad na nagtitipon kasama ng iba pa at nagsasabi, "Tunay na muling nabuhay ang Panginoon. Siya ay nagpakita kay Simon." Pagkatapos ay ipinaliwanag sa kanila ng dalawa ang nangyari sa daan at kung paano nila nakilala ang Panginoon nang hatiin niya ang tinapay. Habang sinasabi sa kanila ng dalawa ito, biglang tumayo ang Panginoon sa gitna nila at sinabi sa kanila, "Sumainyo ang kapayapaan." Natakot sila, akala nila nakakakita sila ng multo. Ngunit sinabi niya sa kanila, "Bakit kayo nababahala? Bakit ang mga pag-aalinlangan na ito ay lumalabas sa inyong mga isipan? Tingnan ninyo ang aking mga kamay at paa, at tingnan na ito ay ako mismo. Damhin ninyo ako at malalaman ninyo, sapagkat ang multo ay walang laman at buto, gaya ng nakikita ninyong nasa akin." Sinabi niya ito at ipinakita sa kanila ang kanyang mga kamay at kanyang mga paa. Hindi pa rin sila makapaniwala. Puno sila ng saya at pagtataka, kaya tinanong niya sila, "Mayroon ba kayong makakain dito?" Binigyan nila siya ng isang piraso ng lutong isda na kinuha niya at kinain sa harapan nila. At sinabi niya sa kanila, "Ito ang mismong mga bagay na sinabi ko sa inyo noong ako ay kasama pa ninyo. Lahat ng nasusulat tungkol sa akin sa kautusan ni Moises, sa mga sinulat ng mga propeta at sa mga awit ay kinakailangang matupad." Binuksan niya ang kanilang isipan upang maunawaan ang mga kasulatan
at sinabi sa kanila, ito ang nasusulat. Ang Mesiyas ay kailangang magdusa at mabubuhay pagkaraan ng 3 araw. At sa kanyang pangalan, ang mensahe tungkol sa pagsisisi at kapatawaran ng mga kasalanan ay dapat ipangaral sa lahat ng mga bansa, magsisimula sa Jerusalem. Kayo ay mga saksi ng mga bagay na ito, at ako mismo ang magpapadala sa inyo ng ipinangako ng aking Ama. Ngunit kailangan ninyong maghintay sa lungsod hanggang sa bumaba sa inyo ang kapangyarihan mula sa itaas. Pagkatapos ay inilabas niya sila sa lungsod hanggang sa Betanya, kung saan itinaas niya ang kanyang mga kamay at pinagpala sila. Habang pinagpapala niya sila, iniwan niya sila at dinala siya sa langit. Sila ay sumamba sa kanya at bumalik sa Jerusalem, puspos ng labis na kagalakan, at ginugol ang lahat ng kanilang oras sa templo upang magpasalamat sa Diyos. Muli akong bumabati sa inyong lahat. Ang kapayapaan ng Panginoong Hesukristo ay sumainyong lahat. Ganon din magandang araw sa inyong lahat, saan mang sulok ng mundo kayo naroroon sa sandaling ito. Nais kong ibahagi sa inyo sa araw na ito, mga kabayan, ang aking maikling pagninilay na pinamagatan kong talagang nabuhay na muli ang Panginoon. Katakataka na ang balita ng muling pagkabuhay ni Jesus ay maging isang sorpresa sa kanyang mga disipulo. Ito ay ipinahayag ni Apostol Lucas sa kanyang Ebanghelyo, ika-24 na kabanata, ika-34 na talata. At nagsasabi, tunay na muling nabuhay ang Panginoon, siya ay nagpakita kay Simon. At ganun din, nang magpakita si Jesus sa kanila, takot at pag-aalinlangan ang ipinamalas ng kanyang mga disipulo. Kaya hinimok sila ni Jesus na damhin nila siya para mapatunayan nilang siya nga ay buhay. Ito ay ayon sa payag ni Apostol Lucas sa kanyang Ebanghelyo, ika-24 na kabanata, mga talata 37 hanggang 39. Natakot sila, akala nila nakakakita sila ng multo. Ngunit sinabi niya sa kanila, bakit kayo nababahala? Bakit ang mga pag-aalinlangan na ito ay lumalabas sa inyong mga isipan? Tingnan ninyo ang aking mga kamay at paa, at tingnan na ito ay ako mismo. Damhin ninyo ako at malalaman ninyo, sapagkat ang multo ay walang laman at buto, gaya ng nakikita ninyong nasa akin. Mas matindi si Apostol Tomas. Sa kanya to see is to believe, ang muling pagkabuhay ng poong Jesus. Ayon ito sa Ebanghelyo ni Apostol Juan, ika-20 kabanata, ika-25 talata. Kaya't sinabi sa kanya ng ibang mga alagad, nakita namin ang Panginoon. Sinabi sa kanila ni Tomas, habang hindi ko nakikita ang mga pilat ng mga pako sa kanyang mga kamay, at ilagay ang aking daliri sa mga peklat na iyon, at ang aking kamay sa kanyang tagiliran,
ay hindi ako maniniwala. Samantalang noong kasama nila si Jesus, bago siya ipinako sa krus, paulit-ulit na ipinahiwatig ni Jesus sa kanila na siya ay babangong muli pagkatapos ng 3 araw. Basahin natin ang ipinahayag ni Apostol Mateo sa kanyang Ebanghelyo, ika-26 na kabanata, ika-61 talata. At sinabi ng taong ito, kaya kong gibain ang templo ng Diyos at pagkaraan ng 3 araw ay itatayo itong muli. Ganon din ang payag ni Apostol Marcos sa kanyang Ebanghelyo, ika-8 kabanata, ika-31 talata. At sinimulan ni Jesus na turuan ang kanyang mga alagad. Ang anak ng tao ay kailangang magdusa ng husto at itakwil ng matatanda, ng mga punong saserdote at ng mga tagapagturo ng katutusan. Siya ay papatayin, ngunit pagkaraan ng 3 araw, siya ay muling mabubuhay. At ganito rin ang ipinahayag ni Apostol Juan sa kanyang Ebanghelyo, ika-2 kabanata, ika-11 na talata. Sumagot si Jesus, gibain mo ang templong ito at sa 3 araw ay itatayo ko itong muli. Ngunit nang si Jesus ay ipinako sa krus, ang kanyang mga alagad ay napuspos ng kalungkutan at kawalan ng pag-asa. Bagaman sila ay dapat sana'y masayang masaya at umaasam na naghihintay sa kanyang pagbangon. Ang araw ng muling pagkabuhay ay isang araw ng kagalakan at tagumpay. Ngunit, sa unang araw ng muling pagkabuhay ay nagkaroon ng kadiliman at kalungkutan bago napagtanto ng mga alagad na si Jesus ay buhay. Sinasabi sa atin ng Ebanghelyo ni Marcos, ika-16 na kabanata, ika-10 talata, na imbis na dapat sana'y nagsasaya sila ay nagdadalamhati at umiiyak. Siya ay pumunta at sinabi sa kanyang mga kasamahan, sila ay nagdadalamhati at umiiyak. Dahil dito, ayon sa Ebanghelyo ni Apostol Lucas, ika-24 na kabanata, mga talata 45 hanggang 49, ito ang ginawa ni Jesus. Binuksan niya ang kanilang isipan upang maunawaan ang mga kasulatan at sinabi sa kanila, ito ang nasusulat. Ang Mesiyas ay kailangang magdusa at mabubuhay pagkaraan ng 3 araw. At sa kanyang pangalan, ang mensahe tungkol sa pagsisisi at kapatawaran ng mga kasalanan ay dapat ipangaral sa lahat ng mga bansa, magsisimula sa Jerusalem. Kayo ay mga saksi ng mga bagay na ito, at ako mismo ang magpapadala sa inyo ng ipinangako ng aking Ama. Ngunit, kailangan ninyong maghintay sa lungsod hanggang sa bumaba sa inyo ang kapangyarihan mula sa itaas. Ang muling pagkabuhay ang nagbibigay kahulugan sa krus. Ang kamatayan lamang ni Kristo ay masamang balita, ngunit kasunod ng kanyang pagbangon mula sa mga patay, ito ang mabuting balita. Bakit? Dinala ni Jesus ang ating mga kasalanan sa Kalbaryo
Kung tinubos niya ang lahat maliban sa isa, nasa libingan pa rin siya. Ang kanyang muling pagkabuhay ay ang katiyakan na ang gawain ay tapos na. Nasiyahan ng Diyos at ipinakita niya ito sa pamamagitan ng pagbangon kay Jesus mula sa libingan. Basahin natin ang Ebanghelyo ng mga gawa ng mga apostol, 13 kabanata, mga talata 32 at 33. Sinasabi dito, "At narito kami upang ihatid sa inyo ang mabuting balita. Kung ano ang ipinangako ng Diyos sa ating mga ninuno na gagawin niya, ay ginawa niya ngayon para sa atin, na kanilang mga inapo sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Jesus." Gaya ng nasusulat sa 2 awit, "Ikaw ang aking anak, ngayon ay naging iyong ama." Alleluia! Tunay na nabuhay ang Panginoon. Si Kristo, ang Panginoon, ay nabuhay na maguli ngayon. Alleluia! Ang mga anak ng tao at mga anghel ay nagsasabi, Alleluia! Itaas ang inyong kagalakan at tagumpay. Alleluia! Umawit kayo, kayong mga langit at lupa, tumugon kayo. Alleluia! Mga kabayan, ang pagpapala ng presensya ng Espiritu sa ating mga puso ay isang patikim ng mga malalaking pagpapala na ating matatamasa sa pakikipag-isa natin kay Kristo. At tayo ay walang hanggan na kaisa ng Diyos Ama sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo. Hindi lang yan, kabayan. Balang araw, magkakaroon tayo na higit pa. Tayo ay mabubuhay sa mismong presensya ng Diyos. May kagalakan tayong naghihintay sa pagdating ng araw na iyon, dahil ang ating kinabukasan ay garantisado na. Ikaw, kabayan, bukod sa mga mensaheng ito mula sa mabuting balita ng Panginoon, may iba pa bang mensahe sa mabuting balita ang nagpapahayag na may iba pa? Kung meron man, malugod kong pakikinggan kung meron pang iba. At bago ako tuluyang magpaalam, kabayan, iiwan ko sa iyo ang talatang ito mula sa Ebanghelyo ni Apostol Lucas, 24 na kabanata, 34 na talata. At nagsabi, "Tunay na muling nabuhay ang Panginoon. Siya ay nagpakita kay Simon." At ganun din ay iiwan ko sa inyo ang makabuluhang siping ito. Mamuhay na parang si Kristo ay namatay kahapon, bumangon ngayon at babalik bukas. Hanggang sa muli, patnubayan at pagpalain nawa tayong lahat ng dakilang Diyos Ama sa langit. Sa ngalan ng Panginoong Hesukristo na ating manunubos. Amen. 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 Peace.